Kapag idinikit namin ang mga hinlalaki namin habang sinasabi ang keyword, mawawala ang mga bomba. Yun ang tanging paraan para patigilin ng mga bomba ng sabay-sabay. Kung sa bagay, hindi ko na problema yon. Pwede naman ako lumabas dito sa ibang paraan, pero bago ako makabalik kay Gentro, malamang lumipas na mga timer nyo. Teka, sandali! Ayan na, gamitin mo na. Sinasayang nyo pa ang oras ko! Dapat may 3 nang nakahanda nito sa susunod pagkatapos nyong ibigay sa amin ng mga card. Maliwanag. Samantala, 12 oras bago ibinunyag ni Genthru na siya ang bomber. Isang bangka ang makikitang patungo sa isla mula sa labas ng game. Sabi ko na, nasa tunay na mundo ito eh. Siguradong yan na yun. Ang Grid Island. Once someone opens the door, follow whatever directions they give you. It was a lot of fun. Now good luck to you. Yeah, thanks. Hey, does someone named Mihail live here? Go do some shopping at Deek Sakura by the station. Use this card at the checkout. Very good, sir. Please follow me this way. Mas maraming mga aplikante ngayong taon ah. May makakasalubong kaya akong kakilala ko. Hoy! Naisama mo kami na 1 taon, batang siga. Pero hindi mo na mauulit yon, sorry na lang. Matinding training yata ang pinagdaanan namin mula noon. Walang makakatalo sa combination namin. Ngayon, oh. Binabati ko kayong lahat! Ngayong taon ay may 1,489 na aplikanteng nakarating dito sa exam site. Kaso nga lang, ang gusto ng face examiner, ibaba ko ang bilang ninyo sa mahigit kumulang 300 lang. Kaya ang gagawin ninyo para sa unang exam, habang may 2 oras pa bago magtanghalian, kailangan makatalo kayo ng 5 kalahok bago yon. Kunin nyo ang mga ID number nila kapag natalo nyo na sila at saka nyo ako puntahan kapag may 5 tag na kayo. Sa oras na may sarako ang pinto, magsimula na kayo. Dapat lang lahat ng exam ganito kasimple at kadali. Kung gusto mo maging isang hunter, dapat lang malakas ka. Uy, kayo pala! Kilo! Better luck next year. Ngayong taong kasi, ako lang ang papasa. Masyadong malayo ang agot namin. Ganun ba dapat kalakas para maging isang hunter? Parang ayoko na subukan mag-hunter exam sa susunod. Sa wakas may natapos din. 1 oras at kalahati at 1 pa lang ang nakatapos? Ano ba nangyari sa kanila? Ayun, natutulog. Ah, Pasensya na, doon ako natagalan sa pangungulekta nito. O paano? Phase 2 na tayo? Nako, hindi na kailangan. Sige na, sapat na yon. Naipakita na niyang karapat-dapat siya. Ang batang mula sa otherworld na si Killua. Mukhang mas lalo pa siya lumakas mula nung huli. applicant number 1219 na si Ginoong Killua. Present! Sa hunter exams, pasado ka! Welcome back, Killua! Kumusta yung exams? Ang dali lang, naipasa ko kaagad. Yay! Sorry kung puputulin ko kasiyahan nyo. Excited kasi ako ipakita sa iyo ang bagong cards namin. Wow, ayos ah! May nakuha pa kayong S-rank na card. Magkano kayang abutin kung ibibenta natin? Oo nga, pwede ako magtanong-tanong sa mga shop. Huwag nating ibenta, baka magamit natin yan. Diba? Ano sa tingin mo, Killua? Siguro okay lang naman kung itago muna natin.
Sa dami ng defense spell cards natin, hindi na natin kailangang mag-alala na mananakaw to sa atin. May mga nasubukan na ba kayo sa mga to? Yung blackout curtain pa lang. Yun lang, ang dami yung cards. Sayang naman kung hindi nyo gagamitin. Sige, subukan nyo gamitin yan. Pwede ka mamili ng kahit sinong player na nakasalubong mo na dati dito sa game para kausapin. Sino maganda ko usapin sa tingin mo? Depende. Tignan muna natin kung sino mga pwede. Contact on! Oh, okay to. Marami-rami na rin pala. Oh. Uy, Gon. Kailan mo nakasalubong ang isang to? Ah? Si Cloro? Bakit? Sino ba yung Clorong yon? Hindi ko pa siya nakikita. Kung nakita ko siya, malalaman ko agad. Posible kayang nagkasalisihan kayo na hindi mo napapansin? Ha? Ano bang pinag-uusapan nyo? Pero imposible yun. Hindi mo pinigilan na siya ni Kurapika na gumamit ng NEN. Kung sa bagay, hindi ka makakapasok sa game kung hindi ka nakakagamit ng NEN. Sino naman si Kurapika? Kung ganun, isa na lang ang posibleng... Nakakatawa to. Okay ah. Uy siya, huwag mo salohin. Isali mo naman kami dyan sa joke. Sorry. May nagpapanggap kasi ditong pinuno natin. Pero alam nating hindi siya to dahil hindi naman siya nakakagamit ng NEN. Pagtanggal ng NEN? Posible. Hindi nga. Wala naman nakakagulat doon. Natural kung may nakakapaglagay ng NEN nila sa iba, may mga nakakatanggal din ito. Ibig sabihin natanggal na ni Cloro ang NEN ni Kurapika at nakakagamit na uli siya ng NEN kaya siya nakapasok sa game? Ba't siya dito pupunta sa game? Hindi ko rin alam. Pero mas mabuti siguro kung ipaalam natin to kay Kurapika. Sige, lalabas uli ako. Mabilis lang. Pwede kang gumamit ng spell card para mas mabilis. Huwag na, di na kailangan. Babalik ako matapos ng 4 na oras. Bakit ba hindi ko to napansin kaagad? Nasa bandang silangan ng York New City ang islang ito. Ang Grid Island. Silangan ang direksyong dapat tahakin. Doon, siguradong may naghihintay. Alam ko na. Pumunta rito si Pinuno para hanapin ang makakatanggal lang din sa katawan niya. Nung una nahanap ni Pinuno ang islang ito, hindi niya alam na ito ang larong Grid Island. At pinalis din siya ng Razor pagkalapag niya sa Aplaya. Pero dahil hindi nakakagamit ng NEN si Pinuno, hindi siya makapasok sa paraang ayon sa batas ng game, sa Joy Station console. Kaya malamang kinailangan niyang humanap ng ibang NEN user na makakapunta dito para sa kanya. At pinagamit niya ang pangalan niya para magparating sa atin ng isang mensahe. Nasa loob ng Grid Island ang NEN Exorcist. Lalong gumaganda ang layunin natin habang tumatagal. Isama rin natin dito yung iba pa. Oo nga, para mapabilis ang paghahanap ng NEN exorcist na to. Maganda yon, may isa lang akong correction. Ikaw? Hiso ka! Ako sa sarili ko ang nakaisip na gamitin ang pangalan ni Cloro. Alam nyo, naisip ko yon nung nakapasok na ako sa game. At nalaman kong pwede palang gumamit ng ibang pangalan. Dapat nyo akong pasalamatan dahil sa akin nakarating sa inyo ng malinaw ang mensahe ni Cloro. Alam namin ginagawa mo lang yan para sa sarili mo. Sa totoo lang gustong gusto na kitang patahimikin dito mismo. Pero ipauubaya ako na kay Pinuno ang karangalang yon. Kung may makuha kayong impormasyon, gumamit lang kayo ng contact card para tawagin ako. Ganon din ang gagawin ko kapag may nalaman akong bago. Ingat kayo. Siya ang NEN user na pinakaisapan ni Pinuno. Siguro wala na siya magawa pero weird pa rin. At siyempre ang hiningi niyang kapalit kay Pinuno, isang duelo. Pero alam nyo, hindi na mahalaga kung paano. Basta, malapit na makabalik si Pinuno. Malabong mangyari yun. Malalaman ko agad kung natanggal na ang NEN na nilagay ko sa kanya o sa kahit na sino pang miyembro ng Spider. Ibig sabihin, alam mo nang posibleng mangyari yun? Kahit nung una mong pinili ko na magiging NEN abilities mo? Kung posibleng ilagay ang NEN sa loob ng katawan ng iba, natural lang na may Posibilidad ding may ibang nakakatanggal nito. Common sense lang naman yun eh. Okay, basta ipinaalam ko lang sa'yo. Bahala ka na kung may gusto kang gawin tungkol doon o wala. Maraming salamat at nag-abala ka pag ipaalam sa akin. May kailangan po ba kayo? Ngayong buwan, paano na? Ano nang gagawin ko? Sabihin mo sa akin, anong dapat kong gawin? Huwag po kayo mag-alala. Ako nang bahalang... Ano bang alam mo? Hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa hinaharap kaya wala kang alam. Tumahimik ka na lang.
Si Neon. Kailangan ko si Neon. Ibalik niyo siya sa dati. Ibalik niyo na siya ngayon din. Bakit? Bakit ba nangyaring kamalasang to? Ano kayang nangyari? Bakit kaya ayaw nang gumana ng kapangyarihan ko? Una na ako! Nasabi ko na sa kanya, pero mukhang hindi siyang tunay na kloro. Sigurado ba siya? Nung sinabi ko sa kanya, na hindi man lang siya nagulat. Parang wala siyang pakailam. Sabi pa nga niya na inaasahan niya yun. Kung siya nga hindi niya inaalala yon, di lalo pa kayo. Sige, ngayon pwede na kayong bumalik sa pag-intindi sa mga sarili nyo. Osh! Tuloy lang sa basic training, tama ba? Hindi na tayo magte-training. Oras na para... seryosohin natin ang paglalaro sa game na to. Sinasabi nilang ang malamat na King White Stag Beetle dito lang nakatira sa punong ito. Isa lang ang paraan para mahuli ito. Kailangan mong alugin ang buno para mahulog siya. Ibato muna ang kamao! Jack! And... Ang saya! Umuulan ng mga insekto! Ayun siya! Difficulty rank A! Nakakuha na tayo ng 3 cards ng King White Stag Beetle! Mas marami ka sanang nakuha kung di ka nagpigil dun sa suntok mo eh. Nag-alala kasi ako baka mabuo ko na yung puno kapag nilakasan ko pa doon ang suntok ko. Pasensya na pero walang ganung dalaga nakatira dito sa mansion. At kung meron mang ganung babae dito, imposible pa rin malampasan niyo lahat ng mga patibong para lang makuha siya. Nakita ko na siya! Nasa isang tagong kwarto siya sa 4th basement. Madaya ka! Rank A, Golden Dust Girl! Nakuha ko na! Yung gwadya pala, rank F! Sunod naman, sa Gambling City Dores tayo pupunta! Naalala ko lang, hindi ba ngayong araw na to may nakaschedule na monthly tournament sa Antokiba? Madadaanan na rin lang, sumali na tayo. At ang nanalo sa tournament ay ang Kilua Gone Pair! Isang Paladin's Necklace item card! Yes! Pero hindi ko maintindihan yung description dito sa likod. Pwede nating itanong sa mga shop. Kung sino mong may suot nyon, hindi tatablan ng mga attack spell. Kumbaga, may epekto ng reflection spell card laban sa mga player na nakilala nyo na. At bukod dun, kapag inilipat nyo yun sa mga card na nasa ilalim, transform at fake na spells, babalik ang mga ito sa tunay na anyo. Ang lupit! Basta suot mo yan, hindi na tayo magkakaproblema na manakawan o mawala ng cards. Ang Memory Helmet, Witch's Love Potion, Risky Dice, King White Stag Beetle, Golden Dust Girl, at Paladin's Necklace. 6 na stay pocket cards ang nakuha natin ngayon. Walang kahirap-hirap! Walang kahirap-hirap? Hindi madali ang ginawa nyo. Naging madali lang yun sa inyo dahil sa malaimpyerong training na pinagdaanan ninyo. May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo. Basta, matagal-tagal din panahon na lumipas, Gon. Sino ka? Oo nga pala, hindi mo ako makikilala. Pero siguro kung sabihin ko sa'yo na ako yung kumuha ng Sword of Truth card mo sa Antokiba, maaalala mo na ako. Anong kailangan mo? Gusto ko makipag-trade. Meron ako number 66, Witch's Diet Pill, at number 17, VIP Multipass na ino-offer sa'yo. Pag-usapan niyo ng mga kasamahan mo. Ano sa tingin mo? May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo. Si Tuskara to. Ikaw na naman, ang kulit mo. Gusto mo bang ipagpalit ang Breath of Archangel card mo sa Patch of Secret Forest? SS rank card yun. Ayoko sabi. Sinabi ko na sa'yo hindi ako interesado makipag-trade sa inyo. Kahit dagdagan ko pa ng clone card. Kahit ano pang sabihin mo, wala tayong kasunduan. Alam ko may 92 cards na kayo na kolekta. Yung mga card na minomonopolize na lang ng ibang players ang hindi nyo makuha, hindi ba? Sa totoo lang, 95 na nakolekta namin. At malamang may mga item kayo na hinihintay nyo lang na gamitan ng iba ng game para maging cards. Kaya ang hula ko, isa na lang talaga ang card na kailangan ninyo at yun ang Breath of Archangel card namin. Kapag hinayaan ko yung mapunta sa inyo, edi para na rin ako nagpatalo. Hindi ba? Tama ako doon? Huwag na tayo maglokohan dito. Alam kong bukod sa Breath of Archangel, ikaw lang din ang tanging player na may hawak ng Nightshade. Marami pa kaming kulang kaya hindi pa tapos ang laban. Naku, ganun ba? Kung ganun, good luck na lang sa inyo. Pero kahit anong sabihin mo, hindi ko ibibigay sa'yo mga card na yon. 3 cards ang i-offer namin.
Bukod sa naunang dalawa na, Patch of Secret Forest, Hidden Hollow of Spirits, dadagdagan pa namin ng Palm Top Dragon. At hindi na namin kailangan yung Breath of Archangel, yung Nightshade na lang. Bali isang SS rank card at dalawang S rank cards ang ibibigay namin. Kapalit ng isang A rank level card lang mula sa inyo. Papalabasin mo ba ang ganong kagandang offer? Kailangan muna namin pag-usapan. Ipapaalam ko lang sa iyo na huling pagkakataon niyo na to. Pagkatapos nun, hindi na kami makikipagkasundo sa inyo. Book. Siguradong patibong yan. Masyadong pabor sa atin ang trade na yun. Maingat na tao yung si Chusquera. Kaya duda kung maglalatag siya ng patibong. Pero hindi rin naman siya mapasok sa isang negosasyon na wala siya mauuwang kapalit. Nangangahulugan lang na naniniwala siya makakakuha siya ng sarili niyang Breath of Archangel. Sa tingin mo ba, naipon na niya ang 40 types ng spell cards na kailangan para makakuha ng Breath of Archangel? Hindi naman imposible. Pwede nga na ipagpalit na nila yun sa shop kaya naghihintay na lang sila ng ibang gagamit ng gain. Sa kabilang banda naman, ang grupo natin ang nagpakahirap para makuha ang Night Jade card. Kung may masira mang ibang Night Jade cards, isa sa Night Jade item form stones natin ang magiging card form kagad. Kung ganun nga, ang A-rank Night Jade card ang mas mahirap para sa kanilang makuha kesa sa SS rank na Breath of Archangel. Ibig sabihin susugal tayo. Book. O paano? Nako, buti na lang walang naging problema. Oo, medyo nakakaantok pa nga eh. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero ngayon nakapitong card na tayo sa loob lang ng 3 araw. Okay na rin ang pace ng progress natin. Oo, ipagpatuloy na lang natin. May alam ka pa ba na mga events sa bayan na mapagkukunan ng stay pocket cards? Teka, parang may alam pa nga akong iilan. Mga premyo mula sa slot machines? Pangabang inaasahan natin, nasa Dorias tayo, ang Gambling City. Ang tansya ko, may 0.01 tayong pag-asang manalo. Isang panalo sa bawat 10,000 subok. Desaswertihan na lang magkakatalo. Sulit ba yung laki ng risk nito? Oh, tama! Yun na nga, Gon! Yung risky dice! Okay, kapag binigyan tayo ng swerte nito, mananalo tayo! Pero hindi ba nakakatakot? Kapag bad luck ang lumabas sa dime, mapapawalang bisa ng kamalasan lahat ng good luck na nakuha mo. Huwag ka mag-alala, 1 in 20 lang ang chance ang lumabas dito yung bad luck. Ayos! Ngayon, slot machine, go! Wow! Nanalo tayo sa unang subok! Nakakuha tayo ng Rainbow Diamond card! Tama ang hula ko. Key item ang die na to para manalo ka dito sa bayan ng Dorias. Pero nakakatakot pa rin. Hindi mo masasabi kung kailan lalabas yung bad luck. Okay lang yan. Kahit anong kamalasan pang makuha ko dito, hindi naman ako mamamatay, no? Ang malas ng isang yun! Sumabog yung slot machine sa mukha niya! Kani-kanina lang, siniswerte siya at nanalo siya ng 5 beses ng sunod-sunod! Tapos sa isang iglap lang, nawala lahat. Nakita ko parang kahina-hina lang kinikilos niya. Para siyang gumagamit na nakakatakot na anting-anting. Grabe, hindi na makilala ang mukha niya. Pero sa palagay ko, dapat ituloy pa rin natin ang trade. Gusto natin makakolekta ng mga rank S at mataas pa doon ng mga card. Tama kayo doon. At para naman doon sa mga rank at mas mababa pa, i-eat siya muna. Maawa na kayo sa akin. Ano ka ba naman? Pangatlong beses mo palang susubok. Okay pa yan. Pero nakita ko na noon. May nakakuha ng bad luck sa unang subok at namatay siya. Kapag bad luck ang lumabas sa akin tatalbog ang katumbas sa kabalasan ng lahat na nakakuha ng swerte na nauna sa akin. Wala akong pakialam. Dali na. Maliban na lang. Kung gusto mo nang mamatay ngayon. Please naman. Kita mo na? Bihira lang talaga lumabas yung malas. At ngayon, lottery card naman. Ang gusto naming card, yung number 75, ang Alexandrite of Strange Luck. Kapag yung card na yun ang lumabas, papalayain ka na namin. Please naman. Lottery on. Tingin nga. Number 76? Ha! Muntik na! Ang bulok naman ang swerte mo. Okay, subukan mo ulit. Sige na, tira na, Motarike! Tira na! Ipakita mo sa amin ang iyong swerte! Wala talaga tayong napala. Kanina ko naisip, Gen. Hindi ba mas maganda kung unahan natin sila?
Sinabi ko na sa'yo noon, iwasan natin makipaglaban hanggat kaya at hindi pa kailangan. Hindi yun ang ibig naming sabihin. Sinasabi namin na magbuo tayo ng plano para utakan sila. Pero syempre, kapag ginawa natin yun, hindi na tayo pwede makipagnegosasyon sa kanila. Ano bang naisip ninyo? Gagamit tayo ng tax collector's gauntlet pero kaagapay ng risky dice. Naiintindihan ko na. Gagamitin natin yung para magnakaw sa kanila ng 8 cards sa isang tira. Pero siguradong delikadong sugal yan. Kapag may isa sa atin nakakuha ng bad luck, tsak na mamamatay. At masyadong mahalaga ang gagawin natin para ipaubaya ang swerte sa kanila. Kaya natin to. Malayo na ang narating natin. Tapusin na natin ang larong to. Oy, Gen, anong binabalak mo dyan? Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, sa tuwing makikipagsapalaran tayo, paghahatian natin ang pangalan. Okay, payag na kami sa alok mo. Kaya pa yan. Isang beses na lang. Bigyan mo pa ako ng swerte. Sige na, isa pa! Ayan, sa susunod na bahay na tayo. Let's go! Ngayon nagsimula na sinagko na seryosohin ang pag-clear ng Grid Island. Papalapit na ang kwento sa climax nito. Yeah! We're halfway there! Our 50th card! All right! Ano kaya binabalak gawin ng grupo ni na Genthru habang nakikipagpalitan sila ng cards sa grupo ni na Chusga? Tapusin na natin na mabilis ang palitang ito. Okay. Tapos na ang trade. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako kontento sa palitang ito. Hindi naging patas ang palitan natin. Okay ka rin ano? Tsaka ka magre-reklamo kung kayo natapos na yung palitan? 3 bara ang binigay namin sa'yo. Masyado ka naman yatang gahaman. Konting lamig lang muna. Mali ang inaakala nyo. Ang ibig kong sabihin, hindi ito patas para sa inyo. Masyadong pabor sa amin ang palitang ito. Ayoko ng pakiramdam na halos parang nilimusan nyo lang ako. Hindi ako tatahimik ng ganito. Kahit na dahil dito, maklear pa namin ang game. Ganito na lang para maging patas ang lahat. Mamili kayo kanan o kaliwa. Ibibigay ko sa inyo ang alinmang mapili ninyo. Ang isa dito walang halaga. Pero yung isa dito, ang Breath of Archangel. Ayos. Levion! Naloko na! Return on! Tumasadora! Habulin natin sila. Sandali lang. Tingnan niyo muna ang mga cards ninyo. Nawala yung isa sa mga number 80 cards na may monopolize namin. Ganon din yung number 65. Eyo, anong nawala sa inyo? Nawala yung number 42 at number 53. Yung sa akin, number 29 at number 24. Nadali nila ako. Nawala yung dalawa ng number 85 na tayo lang ang meron. Mga state pocket cards lang lahat ang kinuha nila. At nakuha rin nila yung dalawa sa card types na solo lang ng grupo namin. Walang iya. Sigurado gumamit sila ng risky dice. Hindi nila kami kakonsaba! May mga ginamit sila para palitan ang mga mukha namin! Boss, kailangan natin silang habulin. Hindi na. Hoy, si Gentro ba ang bomber? Hindi namin alam! Pero may ginawa siyang parang ganito sa kasamahan namin. Tapos sumabog na lang yung ulo niya ng bigla. Isang abilidad na sadyang hinubog para makakitil. Pwede natin masabi na mula doon na sanay siya sa pakikipaglaban. Kaya pagpapatiwakalan sigurin sila ng hindi handa. Alam namin pero ninakawan nila tayo ng 5 uri ng state pocket cards. Ang hirap lang pakawalan. Baka nga dahil doon, nakumpleto na nila ang state pocket cards sa binder nila. List on. Number 2.
Sa ngayon, safe pa tayo. Hindi pa nila nahanap ang number 2 strip of coast at wala pa nakakakuha nito. Kaya naman ang magiging priority natin ngayon, hanapin ang number 2 card bago pa nila tayo maunahan. At nasa atin pa rin ang exchange ticket para sa Breath of Archangel. May pag-asa pa tayong talunin sila. Tama, hanapin na muna natin yung card na yun. Accompany on! Sa Soflabi! Ang galing natin, naisahan natin sila. Napakinabahangan natin ang pag-combine ng Risky Dice at Levy. Bale may 93 stay pocket card types na tayo. Hindi, may ginamit na tayong isa para baguhin ang mga mukha nila. Kaya 92 na lang. Ang importante, nakuha natin ang mga stay pocket cards na minomonopolize nila. Basta may ibang gumamit ng game sa dalawa pang uri na meron tayo, magiging card na rin yun. Ang number 2 ang pinakamalaking balakid sa tagumpay natin ngayon. Madali na lang yon. Alam na nating nasa Suflabi yun. Okay, hanapin na natin yung number 72, number 21 at number 9 sa ganung pagkakasunod-sunod. Tapos, pumunta tayo sa Soflabi para hanapin yung number 2. Para sa number 75, kailangan lang natin hanapin kung sino may hawak at nakawin. Tingin ko sa puntong ito, kailangan na natin pag-isipan. Alin sa tatlong stay pocket cards ang gusto nating angkinin? At kung paano natin gagastusin ng 50 billion? Uy, Kilua, may gumugulo sa isip ko kailan lang. Ano yun? Hindi ba daan-daan ang naglalaro ng game na to kasabay natin? Hindi ba nakapagtatakang na i-transform natin lahat ng items na nakuha natin sa card form nila? Anong ibig mong sabihin? Kasi kahit yung mga B-rank stay pocket cards, may maximum transformation limit na humigit kumulang 30. Madali na ma-obtain ng mga yan, kaya dapat marami nang naunang nakakuha sa atin. Totoo yung sinabi mo, pero pwede rin ganito ang isipin natin. Ilang player teams lang ba may kakayahang makaabate sa pangungulekta? Tansya ko hindi lampas ng 30. Ah, oo nga no. Karamihan sa mga player na nandito, hindi pangungulekta ng stay pocket cards na nasa isip nila. Kung hindi lang sila nakafocus sa pag-iwas sa mga agresibong player para hindi sila mamatay, gusto nila makaalis dito at makauwi. Parang nakakapanghina kung nakarating ka nga sa Masadora pero wala nang leave cards na natitira. Sinabi mo pa, kaya nga... Yun na nga. Huh? Kung player ka na pumunta sa Masadora para bumili ng leave cards pero walang available, anong gagawin mo? Teka, kung ako yon, mag-iipon ako ng pera hanggang sa may leave card na maging available uli. Okay. Tapos sabihin natin, habang naghihintay ka, may makuha kang super rare na spell card. Anong gagawin mo? Ibibenta ko, tapos bibili uli ng spell card packs hanggang sa may makuha akong leave card. Talaga? Kapag ako nakakuha nun, itatago ko yun. Kasi, paano kung ibenta ko nga yun? Pero lahat naman ng cards na makuha ko pagkatapos nun, walang kwenta. Pero kung itatago ko yun, mas may pag-asa pa ako makakuha ng leave card dahil pwede ko yung... Kitam? Kailangan mo ng leave card? Gusto mo bang bumalik? Sa tunay na mundo? Nakakuha tayo ng 4 na stay pocket cards kapalit ng 3 leave card. Okay. Naka 54 na stay pocket card types na tayo. Yay! Yung mga card na hindi natin nailagay sa binder kaagad, bumalik sa mga item form nila. Ang problema ngayon, naubusan na tayo ng mga free pocket. Kailangan natin i-organize ang binder natin. 135 ang total free pockets ng binders nating 3. Kailangan natin mag-iwan ng mga 5 pocket na bakante. Ikaw na magtago ng mga spell card, Kilua. Dapat magtago din ng ilang defensive spell card si Biscuit. Teka nga! Kailangan kong gumamit ng mga spell card? Ayoko nga! Hindi ko alam kung paano gamitin ang mga yan, no? Alam mo, dapat lang, no? Okay na. Book. Noon talagang umiiwas pa tayo sa ibang player habang naglalaro. Pero mula ngayon, kailangan na natin makisama sa kanila para makakuha ng ibang rare cards. Basta kunin natin lahat ng cards na kaya natin kunin ng tayo-tayo lang. Tapos, saka tayo makipagkasundo sa ibang player kung kailangan lang. Okay yun, di ba? Ganun na nga. Oh! Sige, bye-bye. Sandali lang! Wala namang halaga ang card na to. Ginamitan mo lang to ng fake spell card eh. Pasensya ka na, nagkamali lang ako naabot sa'yo. Ito yung tunay na card. Grabe, hindi ka talaga pwedeng maging pabaya sa mga to kahit sandali. Sinabi mo pa, napakalaki talaga ng pakinabang ng item na yon. Hindi ba nakakatanggal din daw ng mga sumpa sa item ang necklace nito? Ewan ko sa item. Alam ko, sumpa sa card. Ah, hindi pala pwede.
Bakit? May naisip ka bang gawin? Naalala ko lang kasi yung mga taga-baryong may sakit. Naisip ko lang na baka isang sumpa ang nagdulot nun at pwede natin silang gamutin. Yung mga taga-baryo? Ah! Yung mga bandido! Yung kumuha ng lahat ng pera ninyo at pati damit? Pero hindi sila mga card, kaya hindi gagana yun, no? Pwede. Bakit hindi natin subukan? Pwede niyo po bang ipagkatiwala sa amin ang mga buhay ninyo? Ibinigay niyo sa amin ang lahat-lahat nung nangailangan kami, kahit wala nang natira sa inyo. May tiwala kami sa inyo. Gumana! Maraming salamat sa inyo. Nasa amin na ang munting kayamanang ito ng ilang henerasyon. Inihahandog namin sa inyo bilang pasasalamat. Ang ganda! Ang Alexandrite of Strangelove! Sa atin na! May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo. Musta? Si Godzilla to. Gusto ko sana kayo makausap. Pwede ba tayo magkita ng harapan? Ano bang gusto mo pag-usapan? May isang grupo kasi malapit na makaklare ng game. Grupo sila ng 3 lalaki. Gendro ang pangalan ng leader nila. Gentro! Sa inyong lahat dito, salamat sa pagpunta at salamat sa tiwala. Tulad ng nabanggit ko nung contact, malapit na makumpleto ng grupo ni Gentro ang game. Kakacheck ko lang sa ranking. At sa ngayon may hawak na silang 96 na uri ng Stay Pocket Cards. Kailangan natin makaisip ng paraan para pigilan sila. Pwede magtanong, Ano yun? paano chinecheck yung ranking? Ganito. Yun lang, hindi nyo pa alam gawin? Kapag sinagot mo lahat ng tanong nila, aabutin tayo ng madaling araw dito. Dumiretso na tayo sa importanteng usapan. Huwag kang ganyan, Asta. Nandito tayong lahat para magpalitan ng impormasyon. Malay mo naman, may promosyon sila na hindi mo pa alam, Asta. Pakinggan natin sila. Imposibleng mangyari yun. Kung mga trading shop lang, hindi pa sila marunong gumamit, obvious na mga baguhan sila, mga walang alam. Sa trading shop kasi, may ranking ng mga player na active at kung ilang Stay Pocket Cards ang hawak nila. Nakalista doon lahat. Pwede mo ring malaman kung ano ang number ng mga cards nila. Kailangan mo nga lang magbayad para doon. Pero kahit na malaman mo ang pangalan ng player mula sa ranking na yon, hindi mo pa rin sila magagamitan ng contact o fluoroscopy spell card. Kailangan makasalubong mo sila. Hindi niyo ba feel na mas tumalino na kayo ngayon, mga bata? Kaya yun, ganun namin nalaman kung sino-sino ang mga player at magkakagrupo. At kung ilang Stay Pocket Cards na ang nasa kanila. At ang kulang na lang ng grupo ni Genthru, number 0, 2, 9, at ang number 75. Number 75? May solid na impormasyong lumalabas lang ang card number 0 sa isang game event pagkatapos mo makumpleto ang 99 Stay Pocket Cards, kaya lumalabas 3 na lang ang kulang nila. Ang gusto ko sana mangyari, magtulungan tayo sa paghanap ng kahit isa man lang sa 3 card na yon at immonopolize ito nang sa ganon mapigilan sila makumpleto ang game. Baka naman may iba pang paraan. Halimbawa, baka pwede natin silang lunurin sa mga attack spell. Nakakuha na sila ng Paladin's Necklace kaya baliwala yun kung gamitin nila yon. Level lang ang spell na gagana sa kanila. Pero hindi pa rin sigurado yon dahil pwede mablock ang levy depende sa mga kondisyon. Practical ding, ipagpalagay natin na hindi takot sina Gentro na ipakita sa ranking ang cards nila. Dahil sa prison, lahat ng pages ang binder nila protektado ng spell na to. Posible nga yun. Marami ring nakuhang spell card si Gentru. Mula dun sa grupong gustong mag-recruit sa atin noon. Hindi malayong ganun nga ang ginawa nila. Pwede rin naman natin kunin ang sapilitan ng mga card nila. Handa ka bang pamuluan yun kung sakasakali? Hindi pa nga natin alam kung ano-ano ba mga abilities nila. Pag monopolize ng card na wala sila ang pinaka-practical na gawin ngayon. Kung wala sa inyong tutol sa planong yon, pag-usapan na natin kung paano gagawin. Kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isang grupo dito para magtagumpay tayo. Wala akong reklamo sa plano, pero sa mga miyembro natin, meron. Ano pa bang problema, Asta? Sinunod ko naman yung gusto mong kondisyon, hindi ba? Dapat lampas sa 50 ang bilan ng mga uri ng Stay Pocket Cards. Lahat ng 6 na grupong nandito, pasok doon. Oo, maaari. Pero sinabi ko rin na dapat mga player lang na may maitutulong ang isasali natin. Hindi ko lang talaga makita kung paano makakatulong sa layunin natin ang grupo ng 3 player na bukod sa mga bata, mga baguhan pa. Ikaw ang pinakawalang naitutulong sa ugali mong yan. Aba, matalas din palang tapos ng dila mo ah. Sige, sabihin mo nga bata, kung anong mapapala namin sa'yo, Alam namin ang mga kapangyarihan niya na Gentro. At yung isa sa mga cards na wala pa sila, meron kami. Ano?
May angal ka pa? Hindi, wala na. O siya, sige, sabihin nyo na sa amin ang kapangyarihan nila. Eh ikaw, ha? Ano naman ang mapapala naming lahat sa grupo ninyo? Sabihin mo nga. Nakapag-ipon na kami ng 71 types ng Stay Pocket Cards. Mas marami naman ang di-hamak sa hawak ninyo. Mawawala na ba ang sumpong mo kung bibigyan kita ng A-rank card kapalit ng impormasyon nyo? Patas na palitan yon. Diyan ka nagkakamali. Dahil yung inaalok mong A-rank, padali lang kami makakakuha nun. Bigyan mo kami ng 2 S-rank card o impormasyong katumbas ng halaga ng sa amin. Kung hindi, wala tayong kasunduan. Aba, akala mo kung sinong magaling kumasta. Narinig niyo ba yon, mga kasama? Ayaw nila tayong tulungan. Gusto nila bawat isa sa atin magbigay sa kanila ng 2 S-rank cards. 10 cards ang gusto nila. Huwag kang pauso. Grupo nyo lang ang kailangan magbigay. Okay lang sa akin magbahagi ng impormasyon sa ibang grupo. Silang bahala magpasya kung anong gusto nilang ibigay sa amin bilang kapalit. Pero ikaw, hanggat hindi ka tumutupad, wala ka makukuha sa amin. Ay! Mga isip bata talaga. Nagmalaki na porket hindi lang napagbigyan. Kayong dalawa, tama na yan. Nandito tayo para magtulungan, hindi para magtalo. Wala pa ako sinasabi, makikipagtulungan ako sa isang to! Basta okay lang. Basta bigyan mo na lang sila ng 2 card. Oo, para makapagpatuloy na tayo. Bakit ako? Wala naman akong problema sa pagbigay sa kanila ng cards eh. Pero yung isip batang yan, naghahanap ng away eh. Sino pang naunang ng away? Ayoko na. Umalis na tayo rito. Hindi ko na gusto makipag-team up sa kanila. Hay, totoong nakakainis pero... Pero sa ganitong sitwasyon... Merong 2 pangunahing abilidad si Genthru na tinatawag niyang Countdown at Little Flower. Kaya pinakamabuting gawin, lumayo sa kanya. Malas, nadali niya ako. Ako rin. Hinawakan niya ako nung nagpapalitan kami ng cards. Ako rin. Mukha atang halos lahat sila na biktima ni Gentru. Pagkakataon nga naman. May magagawa ba kami para tanggalin ang bomba? Oo, meron! Kailangan niyo siyang hawakan at sabihing, nahuli ko ang bomber. Ano ka ba? Bakit mo sinabi ka agad? Sayang mas madami pa sana tayong nakuhang cards sa kanila. Ayoko na kasing mag-away pa uli kayo. Hindi ma-activate ang mga bomba hanggat hindi ipinapaliwanag ni Genthru kung paano gumagana ang ability niya. Kaya, basta hindi niyo siya lalapitan, wala siyang magagawa sa inyo. Siguro alam nyo nang may 2 paraan ng pag-cast ng spell cards, tama ba? Tama. Mauubos ang spell card sa oras na mabanggit mo ang pangalan nito sa invocation. Pero posibleng gamitin ng paulit-ulit ang isang spell card. Ha? Oo. Halimbawa, kapag nilagay mo ang steel card sa binder, lalabas ang mga pangalan ng mga player na nakasalamuha mo na, tama? Pwede ninyong tanggalin ito nang hindi pinipindot ang select at hindi mauubos ito. At pwede nyo pa itong gamitin ng kahit ilang beses para ma-check ang cards ng iba. Hindi pa natin nasusubukan gawin yun. Oo nga. Para naman sa mga rank B Stay Pocket Cards, mabibili nyo lahat to sa mga shop. Kailangan nyo lang bumili sa isang shop ng lampas 50 times at sasabihin sa'yo ng shopkeeper ang option na yon at bibigyan ka pa ng discount. May doble pa kayo ng skeleton eyeglasses? Kapag ginamit nyo yun, madali nyo mahahanap ang Emerald for Beauty at Mystery Pond. S-rank cards pareho yon. Sapat na ba sa inyong impormasyon na yon? Bibigyan ko pa kayo ng isa pang card kung hindi pa rin kayo Hindi masaya na, sapat na po yun. Maraming salamat. Okay, ako naman ang sunod. Ako si Gureno. Nice to meet you. Maraming salamat. Marami kaming natutunan dahil sa inyo. Alin kaya sa mga card na wala pa ka nag-entro ang pwede nating i-monopolize? Yung nakuha naming number 75, labas na dun. Parang imposibleng i-monopolize. Isang kopya lang ang pwede makuha ng bawat grupo at masyado malaki ang maximum transformation limit niya. Bukod sa komplikado ang pagkuha nito. Nakakuha kayo ng number 75? Ang gagaling niyo naman. List on! Number 75! Sa ngayon, 5 ibang grupo din ang may number 75. Tama siya, hindi nga pwede to. Eh yung natitirang 2. List on! Number 9! List on! Number 2! Hindi rin pwede ang number 9. May 3 ibang grupong meron. Yung number 2 na card, yung tinatawag nilang Strip of Coast. Wala pang nagmamay-ari! Guidepost on, number 2. Alam ko na kung nasaan. Sa soft lobby. Nanggaling na ako doon, May company card na ako. Okay, tara na! Accompany on! Sa soft lobby! Ito na pala yung soft lobby. Ang laki din pala ng bayang to. Okay, simulan na natin ang paghanap ng impormasyon. Lahat ng lugar, i-check nyo ng mabuti. May ibang characters na hindi agad magbibigay ng impormasyon. Baka magtagal tayo kaya kailangan maging matyaga. Kain nyo ba yon? Oo! Dito! Huh?
May nahanap ako dito na may impormasyon. Ang bilis! Yung mga piratang yan ang naghahari sa bayang ito. Ayon sa alamat, may kuweba sa ilalim ng dagat na tinatawag na grotto ng mga sea god. Malapit lang yon dun sa may Aplaya. Sinasabing yung strip of coast ang tanging daanan papunta doon. Nung kumalat ang tungkol sa maalamat na kuweba at ang laman nitong kayamanan, 15 pirata ang biglang nagpakita sa bayan, ilang taon nang nakararaan. Si Razor at ang 14 Fiends, kwinestyon nila lahat ng mga mangingisdang pumapalaot. Lahat ng may alam tungkol sa strip of coast pinatatahimik nila habang buhay. Kapag pinalayas niyo si Razor at ang 14 Fiends, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko. Alam nyo, nung nagpunta kami noon, wala kami nakuha kahit isang clue. Siguro nagkakaroon ng impormasyon depende sa oras o depende sa event na mapalabas mo. 15 lahat, si Razor at ang 14 Fiends. Posible rin ang nakatrigger ng event na to ay yung bilang ng mga player na pumunta ngayon. Ha? May 15 pirata. At nagkataon na 15 rin tayong pumunta dito. Hindi magaganap ang special event na to sa game hanggat hindi ka dumarating dito kasama ang 15 miyembro. Pero paano malalaman ng isang game character na may ganong grupo na dumating? O, a company card! Oo, grupo ng 15 o mahigit na gumamit ng company para makapunta sa Soufflebee. Malamang yun na nga yung kondisyong kailangan para maganap yung event. Ang saklap naman nun. Oh, Wala. Tayo na, sa base ng mga pirata. So 5 of you all together. Yeah, this is all of us. And there are 2 other members in my group. That's a total of 9. Where do you plan to find the rest? We're gonna need 15 total, right? We can use fill-ins for the other players. We'll just recruit players who want to return to the real world but can't. We won't be able to rely on them, but they won't care about getting any cards either. Which means that winning the contest will be entirely up to the 9 of us. So do we have a chance? How strong are our opponents? They're tough, but if we can't manage to get 8 wins, we can switch members and try again. So whether we can beat them depends on you guys. We're gonna want to see your Ren first. When we do, we'll decide if we need you. Ang mga nagkapalit na tayo ng posisyon na. Walang problema. Gagawin ko na. ang galing! Kung gagamitin ko ang buong lakas ko, makakalipad pa ako na mas mataas. Ang pinakamataas kong record, 16 meters at 80 centimeters. Ready, go! Natalo nila ang record ko ng walang kahirap-hirap. Paano ba yan? Gaano pa kaya kalaki ang inunlad nila sa loob lang ng maikling panahon? Pinahanga niyo ako. Pero medyo mababa pa yan sa pinakamataas na naaabot ko. Okay, gawin natin uli yun! ayoko nga. Hindi ka kasi titigil hanggat hindi ka nananalo. Isang beses na lang, isa na lang, sige na! Ah, nga pala, pasado na kayo sa amin. Ang lupit ng talon nyo. Pasensya ka na. Mga bata lang sila kaya palampasin mo na lang. Naniniwala kaming malakas kayo. Pero kailangan kasi namin alamin kung saan sports papasok ang kakayahan ng bawat isa sa inyo. Hindi ka titigil eh. Alam na ba natin ang kompletong lineup ng mga sport na paglalabanan? Nakumpirma na namin ang 8 sports na ito. Depende sa kung mananalo tayo agad ng 8 beses o hindi. Baka madagdagan pa yun ng ibang sports. Okay, maliwanag. Masamang balita. Ano yun? Meron ng 97 state bucket cards ang grupo ni Gentro. Kung ganun ang kulang na lang nila. Ang Strip of Coast at Alexandrite of Strangelock. Sa nakaraang linggo nakailang simulations din tayo at naghanda ng gusto. Sa lagay ng grupo ni Gentro, wala na tayong oras magkamali pa. Kailangan natin may panalo ito. Kailangan manalo tayo. Oo, dapat lang manalo tayo. Nakakaliw din bang palipas oras? Okay, tayo na!
Simulan natin ang laban sa boxing. Uuuwiin ko kayo ng umangawa. Alam na nating teleportation ang special ability niya. Kaya niyang i-teleport ang kamao niya bilang isang high-speed uppercut. Hoy! Ano? Mabilis siya! Inviter siya! Kung close range ang laban, hindi niya magagamit ang kakayahan niya bilang emitter. Wala siyang ibang magagawa kundi dumipensa. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mag-teleport ng suntok. Ganyan niya! Ang larawan na nakatatak sa ring. Isang banal na simbolo nakakapagpalakas ng nin. Ibig sabihin, nakakapag-teleport lang siya pag nasa loob siya ng ring at kapag nagpa-boxing. Dahil doon, masasabi na natin hindi ganun kalakas at limitado ang kakayahan niya. Wala siyang sinabi sa amin. Ang nanalo si Barry! Ang nanalo, Rod Riot! Ang nanalo, si Kes! Okay! Tatlo na ang panalo natin! Pagdating sa pakikipaglaban, nakikita ko napakalakas ng anim na yon. Nagiging kapanapanabik to. Kalimutan niyo na ang mga laban ninyo. Mag-break na kayo. Ako na ang sasalo mula rito. Sige, boss. Sandali lang! Sawang-sawa na ako sa kakasunod sa mga utos mo. Mula ngayon, gagawin ko na ako naman ang maibigan ko. O ikaw, batang tuso! Doon tayo sa labas! O bakit? Nahihiya ka ba matalo ulit sa harap nila? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Kung gusto mo, dito na kita mismo ilalampaso! Ano ka ba? Bobo! Labag na yan sa kasunduan natin. Gusto mo bang bumalik sa kulungan, Bopobo? Wala akong pakialam! Sa'yo na tong basurang game world mo! Ako, ayoko na! Sino sa inyo gustong sumama sa akin? Kung magsasani puwersa tayo, mapapabagsak din natin ang pasikat na yan! Tapos pwede tayo sumakay dun sa barko para makalis na rin sa sinumpang islang ito! Matindi ang parusa sa sino mang lumabag sa kami. Binalaan ko naman kayo, hindi ba? Opo, boss. Akala yata ng hangal na yan, hindi ko siya papatulan. Yan ang napala niya. Okay, ako naman ang sunod na lalaban ngayon. Hindi ko na gusto to. Hindi namin kayang labanan ng mga yan. Minahon lang kayo. Kami lang ang makikipaglaban sa kanila. Pinaliwanag na namin. Kung hindi kami makakakuha ng 8 panalo, pwede naman kayo mag-forfeit ng mga laban ninyo. Walang pipilit sa inyo na gawin ang ayaw ninyo. Totoo ba yun? Sigurado ka bang hindi nila kami pipilitin? Oo nga, kaya huwag kayong mag-alala. Ang isang yun, higit na mas malakas ang aura niya kumpara sa iba. At batay sa pananalita niya, malamang isa siyang Game Master. May isang tanong ako. Dahil na maalam ng isang to, ano mangyayari sa sumo match niya? Sige, ikaw na ang panalo. Pero teka, wala pa kaming napagkasundo ang player na lalaban sa sumo wrestling. Diba, kanina mo pa pinipilit na gusto mong ikaw doon? Wala akong pakialam kung kanino niyo ibibigay ang panalo. Kahit ibigay niyo pa sa isa sa mga extra ninyo dyan sa likod. Para sa sumo match, ikaw nang panalo. Ako? May 4 na panalo na tayo. Ngayon, baguhin natin ang konti ang lineup. Mag 8-on-8 game na lang tayo. Ng dodgeball. Pumili na kayo ng 8 miyembro sa koponan ninyo. Ako, handa na ang mga miyembro ng koponan ko. Sandali lang. Paano ang scoring sa larong ito? Isang panalo lang bawat miyembro, di ba? Oo, isang panalo para sa bawat miyembro. Kaya makakakuha ng 8 panalo ang koponan na magtatagumpay. Simple lang, di ba? Ganito pala ang ginagawa mo. Pag nagdire-diretso na ang panalo namin laban sa mga alagad niya, bigla niyang babaguhin ng takbo at babaguhin niya lahat ng mga talo ng mag-isa. Si Razor ang 14 fins. Nen ability pala niya ang fins na yon. Hindi ako sangayon dito. Kung walang player ang kailangan lumaban, kakailanganin niyo ng 2 pa. Hindi pa ako nasisiraan ng bait para lumaban sa isang yan. Ayoko na, alis na ako. Pag nagsimula na yung laban, pwede naman kayo magpatama sa bola at... Ano? Magpapatama kami? Nakita mo naman yung nangyari sa isang kasama nila, hindi ba? Hindi kami makakaligtas. Sandali, lilinawin ko lang ang mangyayari. Ordinaryong bola lang ang gagamitin natin.
Pero pag may nen, pwede itong maging sinlakas ng nen ball na ibinato ko kanina. Isa tong malaking kabaliwan, labas na ako! Papasensya na kayo ha, pero ayoko pang mamatay. Sandali, time out muna! Mag-isip kami kaagad ng paraan. Hindi maganda to. 6 na player lang ang pwede naming ilaban. Kaya mapipilitan kaming pumili na idadagdag mula sa mga duwag na to. Gagawin natin to ng tayo lang. Nakataya dito ang buhay, kaya piliin lang natin yung payag na lumaban. Hindi ba pwedeng 6 na lang kaming sumali sa dodgeball? Nako, pasensya na, hindi ako papayag doon. Kailangan 8 miyembro ang lalahok para sa round na to, kundi mababaliwala ang rules. Yun ang dahilan kaya 15 miyembro ang kailangan bago kami maaaring hamunin. Wala na sigurong saysay kung sasabihin ko to sa isang game character. Pero kasamahan niyo siya, di ba? Yung Bopobo. Hindi ba alagad mo rin siya? Anong kasalanan niya para gawin mo yun sa kanya? Pagnakaw at pagpatay, paghahasa at pagpatay, 11 beses niyang ginawa ang bawat isa sa mga krimeng yun. Tunay na mundo ito, hindi ba? Ang Grid Island ay nasa isang isla na matatagpuan sa tunay na mundo. Kaya lahat ng nangyayari dito, nangyayari talaga ng totohanan. Ang ibunyag ng game character ang bagay na yun sa isang player ay tabu. Mahigpit itong ipinagbabawal. Nilabag ni Bopobo ang batas na yun, kaya siya pinarusahan. Ang isang yan, si Razor isa siyang game master at isang tunay na tao. Game Master? Ibig sabihin, isa siya sa mga taong gumawa ng game na ito. Teka, kung ganun... Si Bopobo at yung iba pang mga pirata, mga totoong kriminal sila na hinatulan ng parusang kamatayan. Pero hindi lang sinaway ni Bopobo ang utos sa kanya. Sinubukan pa niyang tumakas at magsimula ng pag-aalsa. Makatarungan lang ang nangyari. Ito ang tunay na mundo? Tama, ganun na nga. Hindi ko napansin yun. Ni hindi ko man lang sinubukang isipin yun. Hindi na importante yun ngayon. Wala namang magbabago sa laro. Dahil nakabukod pa rin ang islang to sa lahat ng ibang bahagi ng mundo. Sandali lang! Kung ito ang tunay na mundo, ibig sabihin ba nun? Nandito si Jing sa islang ito? Nandito ba siya sa Grid Island? Jing? Sinasabi ko na ikaw si Gun eh. Ako nga. Binilin sa akin na huwag kang pagbibigyan kapag nakarating ka dito. Yun ang utos ng ama mo sa akin. Hindi ko makayanan ng kababalagang to. Ayoko pa mamatay. Huwag na ako isali. Alis na lang ako. Nagalong! Okay lang yan, hayaan mo na sila. Pero hindi tayo pwede lumaban kung ganito. Gagawin kong 3 player ang katumbas ko. Ganito rin naman ang ginagawa mo. Kaya siguro naman walang problema. Oo, ayos lang yan. Ngayon, 8 laban sa 8 na ang laban. Ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Magsisimula ang game ng may 1 player sa outfield at 7 sa infield. Ang koponan na unang mauubusan ng mga player sa infield ang matatalo. Ang sino mang player na matatamaan ng bola na ibabato ng kalaban, ma-out at kailangan na lumabas. Pero, pwedeng pabalikan ng 1 player sa infield basta't sabihin lang ang salitang back. At kung tumama ang bola sa labas ng court sa area na walang mga player, magkakaroon ng turnover at mapupunta sa kabilang koponan ng bola. Ngayon naman, mga pinaka-importante. Ang gagamiting patakaran para sa pagtama ng bola sa mga player ay parang cushion effect. Halimbawa, kung ibabato ko ang bola, tumama ito kay player A, tapos tumama ang bola kay B, bago ito tumalbog sa sahig. Ang mangyayari, pareho ng out ang player A at B. Pero kapag nasalo ng player B ang bola, pagkatapos tong tumama kay player A, hindi out si player A. Ganun na nga. Pero kung pagkabato ko ng bola, tumama ito kay player A ng kalabang team, tapos tumama ito sa kakampi kong si player C bago tumalbog sa sahig, safe si player A at si player C lang ang out. Pero sa sitwasyong yun, kapag nasalo ni player C ang bola, ang mangyayari doon si player A lang ang maa-out, tama? Tama. Teka. May mga katanungan ba kayo? Pag nakatama ang nasa outfield ang nasa infield, out yun, tama? Oo, counted yun. Pero yung player lang na magsasabi ng back, ang makakabalik sa infield at hindi pwedeng sabay-sabay, isa-isa lang. Ako si number 0, ang referee. Maglaro tayo ng patas. Sisimulan na natin ang laban kung nakapwesto na lahat. Ready? Go! Sige lang, sa inyo na ang toss na yan. Mukhang kampante kayo ah.
Pwes, kung ganun tanggapin niyo ang pagbati ko sa inyo! Dali mo! Ayos, nakisa na agad tayo. Ganyan nga. Ipagpatuloy lang natin to. Eto ba? Okay dalawa na yon. Madali lang pala ito eh. Okay, tapos na kami makapag-warm up. Ha? Ngayon ka lang nakapag-warm up? Sa madaling salita, nakakondisyon na akong talunin ng grupo nyo. Talaga lang ha? Tingnan lang natin. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin! Sinalo niya yun gamit lang ng isang kamay? Ngayon humanda kayo. Ako naman ang magka-counter attack. Napakalayo ng pwesto niya. Ipapasa lang ba? Ang bilis! Kaya ko makilagan? Hindi! Imposible! Nasasalo ko ba? Mabubuhay ba ako? Hindi! Mamamatay ako! Ward Dorado! Ayos, sa amin para ng rebound. Nasa labas na ng court si Gureno. Ganun pala. May kakayahan kang makipagpalit ng pwesto sa mga Nen creatures mo. Grabe, nalusaw ang Nen creature niya. Ito ang nakitang imahe ni Gureno na mangyayari sa sarili niya kung siyang tinamaan. Mabilis niyang nauunawaan ang laki ng agwat ng lakas niya at ng kanyang kalaban. Hindi madaling mawala sa isipan ng isang mandirigma ang ganong klaseng imahe. Halos imposible na para sa kanya makabawi ng gusto sa match na ito. Hindi na siya makakalaban ng bigay todo. Yung Nenbeast ni Gureno out at hindi siya, tama ba? Oo, nakipagpalit siya ng pwesto gamit ang Nen at walang nilabag sa patakaran. Pero para may balik ang player na si Gureno sa playing field, kailangan gumamit ng back. Kainis. Sa ganitong paraan ba ako magtatapos? Okay, ituloy na natin ang laro. Sobrang bilis ng pasahan. Masyadong mabilis. Hindi ko na masundan yung bola. Hindi ko makita. Sunod ka! Sa likod mo! Ang bigat. Kasing bigat ito ng bowling ball. Hindi lang pasa ang aabutin ng tamaan ito. Lilipat niya ang aura niya sa likod para labanan na nakamamatay na pwersa. Pero malamang wala na siya sa ayos. Hoy, gamutin niyo ang isang yun. Ayos lang ako. Huwag niyo akong hawakan. Kung hindi na kaya magpatuloy ng player sa paglalaro, disqualified na siya. Hindi siya pinahihintulutang maglaro sa labas ng court, kaya tandaan niyo yan. Ayos ka lang ba? Oo, mukha talagang kinakalawang na ako. Nakakainis. Kung kakayan sa pagkikipaglaban ng pag-uusapan, dapat mas malakas pa ako kaysa sa kanila. Yun nga lang, pagdating sa basics tulad ng agility at reflex, talo ko sa kanila. Matagal na ring panahon ang lumipas. Nung huli akong nagpursigan ng husto at ng training ng masinsinan. Oo nga, ang tagal na rin nung huli akong sumailalim sa anumang basic training. Ayos sana kung ma-out namin lahat ng kalaban nang hindi sinusuko ang bola sa kalaban. Pero paano kaya namin magagawa yon? Hiso ka! Walang problema. Akin na yung bola. Oh, oo nga pala. May bungee gum siya. Kapag ginamit niya to, mababawi niya agad yung bola pagkatapos nitong tumama. Ngayon, subukan mo nga akong aliwin. Sigurado namang hindi lang yan ang kaya mong gawin. Kung yan ang gusto mo. Ayos! Tatlo na ang bumagsak sa kanila. Pero pag ginamit nila ang back, meron pa silang 5 player. Sa pamamagitan ng bungee gum, pwede kaming manatili sa offense. Kailangan ng pag-isipan ng strategy. Referee, may tanong ako. Pwede bang gamitin ng huling player na matitira sa infield ang back? Sa mismong oras na matamaan siya ng bola? Hindi pwede yon. Panandali ang mawawalan ng player sa court, kaya matatalong ko po ng yon kapag nangyari yon. Pero kung pagkatama ng bola sa huling player sa infield, ang nasa outfield ang magsasabi ng salitang back, pwede yon at magpapatuloy pa rin ang laro. Ayos. Hiso ka. Oh, alam ko na ang dapat gawin. Siya ang ihuhuli natin. Malakas bumato ng bola ang isang yun.
Siguradong hindi masasalo ng number 2, 6 at 7. Ang lakas ng pag-agis na ng bola! Kung siswertehin tayo, mapapatumba natin ang number 6 at 7 sa isang tira lang. Naging isa sila! Malakas siya. Pwede ba nalang gawin yun? Pwede! Kung pwede silang pag-isahin, edi pwede uli silang maghiwalay, ganon? Oo, pero hindi pwedeng lumampas sa maximum na bilang ng mga player ang allowed sa court. Ngayon naman, oras na para ako naman ang umatake. Ngayon, kailangan uli nating saluhin yung bola para mabawi ito sa kanila. Kung pipigilan natin yung bola, Ken! Napakapayapa ng nila. Ang ganda. Malamang matinding training ang pinagdaanan nila. Kaya lang, kapag ibinato ni Razor ang bola gamit ang buong lakas niya, hindi magiging sapat na proteksyon ng Ken para dito. Dapat handa sila magtamo ng pinsala sa pagsalo at maka-counter-attack pa rin sila. Posible ba talaga magawa ang bagay na yun? Marunong pala kayong gumamit ng Ken. Ibig sabihin, hindi... Nasaan yung bola? Ang tindi nun! Bumawin sa kisame yung bola! Gon! Ayos ka lang? Oh! Ayos lang ako! Hindi kaya! Gumamit ako ng ko para patibayan ang ulo ko at mga braso, pero hindi na kayanan ng mga binti ko ang puwersa. Hindi bale. Sa susunod, masasalo ko na! Determinado si Gon at nag-aalab ako.